Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Yo, welcome po from Leoras Vlog on YouTube channel. Meron pong pasabog sa social media, maging sa Facebook at dito sa YouTube. Pasabog nitong si Sara Balabagan tungkol sa naging relasyon nila ni Arnold Clavio na nagbunga ng isang anak. Ang panganay na anak nitong si Sara Balabagan ay anak ni Arnold Clavio. Yan po ang pasabog. Kaya naman, marami po tayong mga kapwa-YouTuber at vloggers na nagsulputan ng kanilang mga content, ang kanilang mga title, ang kanilang mga thumbnail. Isa na rin po tayo dyan na sumulpot na rin sa pagbibigay ng reaksyon dito sa naging issue na ibinulgar o ni-reveal ni Miss Sara Balabagan. Ang bibigyan ko po na reaction na yung mga ginawang title nitong mga nag-response o gumawa ng content para dito sa issue ng revelasyon ni Sara Balabagan. Kasi po, kung mapapansin ninyo at makikita ninyo ang mga title ng mga YouTubers na gumawa ng mga content na to, ay matatawa po kayo. Yung iba mali-mali. Ang tanong, bakit sila gumagawa ng thumbnail o title na kapag binasa mo ay wala naman sa nilalaman ng kanilang content? Halimbawa, meron ditong nagsabi na ang title ng kanyang content ay Arnold Clavio nagsalita na tungkol sa issue na ibinulgar ni Sara Balabagan. Hindi naman nagsalita si Arnold. Syempre naman. Ang mga tao naman, pag nabasa nila yun, akala, ay si Arnold nagsalita na. O sige, panoorin na natin tong video ni Mr. Fake. Yun pala, fake news. Fake title. Kasi, hindi naman nagsalita si Arnold. Ano ba naman yan? Alam mo ha, magbasa tayo ng mga title na mga nag-response o gumawa ng content tungkol sa issue ni Sara at ni Arnold. Okay, isa tayo rito. Kinilik natin ang YouTube, tinype natin ang Sara at Arnold, maglalabasan yung mga content na ginawa ng mga vloggers at YouTubers. Yung iba, hindi naman sila nagsalita. Yung iba nagsalita sila bilang reaction video nila dito sa naging issue. Okay. So, ito. Gawa ito ng Showbiz Philippines. Ang title niya, Shocking Love Story ni Sara. Ayan, Shocking Love Story daw ni Sara Balabagan at Arnold Clavio. 16 years gap. Ibig sabihin, 16 years old ang tanda ni Arnold dito kay Sara Balabagan nung mangyari ang kanilang ugnayan. Sabi niya sa kanyang description, Truth reveals, shocking love affair ni Sara Balabagan at Arnold Clavio, 16 years gap. Age doesn't matter according to them. According to them daw, age doesn't matter. Pag hinanood mo yung video, wala naman silang sinasabi na ang age doesn't matter. Sila na lang ang naglagay noon, ang age doesn't matter. Pero sa video, wala ka namang maririnig na sinabi ni Sara Balabagan, sinabi ni Arnold, na age doesn't matter. Even though na 16 years old ang gap nitong si Arnold kay Sara Balabagan. Wala siyang sinabing ganon. Ako, fake description. Okay? Tingin pa tayo. Ito naman galing kay Pinoy Streamline. Pinoy Streamline, ang kanyang title naman. Kanyang title ay Arnold Clavio, inanakan si Sara Balabagan. Yan, inanakan daw si Sara Balabagan.
Aha, asan ba ang description nito? So, wala siyang description. Basta yun lang ang title niya, Arnold Clavio, inanakan si Sara Balabagan. So, pag ganun na sinabi, para bagang sa title pa lang, ay mapapaisip ka na walang kwenta itong si Arnold at inanakan lamang niya si Sara Balabagan. Yan ang title ni Pinoy Streamline na umani pa ng 215,841 views. So marami ang naloko sa title na to. Okay, tingnan pa natin ng iba. Eto, title ni Redessa P-Pops TV. Sabi niya sa kanyang title ay ito: ang anak nila ni Arnold at Sara Balabagan. Ang anak daw nila Arnold at Sara Balabagan. Puro lang naman si Sara at saka si Arnold ang makikita mo rito na ginawa niyang content. Asan yung anak niya rito? Asan yung anak? Ang anak nila Arnold at Sara Balabagan. Fake title na naman ito. Ano ba ang description nito? Tingnan natin. Ito, matatawa kayo dito. Ang kanyang title, ang anak nila ni Arnold at Sara Balabagan. Yan ay content ni Ride Safe Pops TV na umani ng 43,916 views. Nag-premiere pa ito ng 18 hours ago. So, ang sabi niya rito sa kanyang description, for privacy ng bata, wala po nabanggit na name. Pakain kita sa uwak eh. For privacy ng bata, wala po nabanggit na name. Tarantado talaga itong content na ito. Wala naman talagang binanggit na name. Kung mapapanood mo, ang revelasyon ni Sara Balabagan. Si Sara pa lang nagsasalita at hindi rin naman si Arnold. At hindi rin naman nila ini-expose ang kanilang anak kung sino man yon. Pakain kita sa uwak eh. Gagawa-gawa kang title at description di mo naman mapatunayan sa iyong content. Iba naman ang nilalaman. Iba ang iyong content doon sa iyong title at description. Tapos sasabihin mo for privacy ng bata, kaya wala pong nabanggit na name. Abay, gago talaga to. Sira ang ulo nito. Tingin pa tayo. Hanap pa tayo ng mga siraulo ditong nag-upload na to at naglalagay ng mga mali-maling title. Ito pa isa. Ito, matatawa kayo rito. Hindi ito napapansin kasi excited kayo sa kung ano nilalaman ng content. Pero kung papansinin ninyo, ang kanilang mga title at kanilang mga description ay ibang-iba at hindi yun ang laman mismo ng kanilang content. Ang mga content po ng mga gumawa ng reaction na tungkol sa issue na to ay para-pareho lamang. Iisa lamang. Yun po yung sinasabi ni Miss Sara Balabagan. Ang kanyang revelasyon na sila ay nagkaroon ng anak ni Arnold Clavio. Isang video lang. Wala rin video ni Arnold Clavio rito. Kasi si Arnold Clavio hindi pa nagsasalita tungkol sa issue na yan. Pangalawang araw pa lang ngayon. Ito, basahin ko sa inyo ang title na gawa naman ng Showbiz Broadcast 13 hours ago. Okay. Etong si Showbiz Broadcast ay meron siyang title na Revelasyon ng Wife ni Arnold Clavio. Ang title po ng ganyang content, Revelasyon ng Wife ni Arnold Clavio sa pasabog ni Sara Balabagan. Itong title pa lang dito, nagbigay na ng reaksyon ng asawa ni Arnold Clavio sa pasabog ni Sara Balabagan. Abay, gunggong din naman pala ito eh.
Ang mapapanood mo rito sa kanyang content, si Sara lang ang nagsasalita. Hindi naman ang asawa ni Arnold Clavio na nagbigay ng kanyang revelasyon sa pasabog ni ano. Wala pong binibigay na revelasyon ang asawa ni Arnold Clavio. Anong revelation ibibigay ng asawa ni Arnold Clavio? Gunggong pala tong showbiz broadcast na ito. Tapos, umani pa siya ng 64,979 views. Dapat kung sa'yo kainin ka ng uwak. Ito. Sabi niya rito sa kanyang description, kahapon, araw ng Lunes, ay isang malaking pasabog ang binitawan ng former Middle East OFW na naging sensational noong taong 1994 na si Sara Balabagan. At naihayag din ang nakakagulat na reaksyon ng Mrs. ni Arnold Clavio tungkol dito. Alamin ang buong detalye. Gago. Anong sinasabi mong reaction ng Mrs. ni Arnold Clavio? Hindi pa naman nagsasalita ang Mrs. ni Arnold Clavio rito. Ayan, tuloy po natin ang nakakatawang mga title na ginawa po nitong mga nag-upload na risakay dito sa issue ng Sara Balabagan at Arnold Clavio. Revelasyon ng wife ni Arnold Clavio. Wala pong revelasyon na ginawa ang wife ni Arnold Clavio. At ang pinapakita niya nagbibigay ng reaksyon ay si Sara Balabagan sa panahon ngayon. Ano ba naman yan? Fake title na kaagad eh. Sara Balabagan, nagsalita na. Inaming si Arnold Clavio ang ama ng anak. Hungi ng tawad sa asawa. Anong hungi ng tawad sa asawa? Yan ay sa channel ni Berry Wong na umani naman ng 183,307 views. Ang daming nahungi Ang daming nahungi. Ano ba naman to? Ano ba naman itong mga to? Di ba nila binabasa ang kanilang mga ginagawang title? Ang dali lang naman yan i-retype o kaya i-edit. Para mababasa natin ng tama. Humingi daw ng tawad sa asawa. Sino ang humingi ng tawad sa asawa? Si Sara Balabagan humingi ng tawad sa kanyang asawa. Doon sa naging karanasan niya nung siya ay minor de edad pa. So, ibig sabihin, nangyari yun, wala akong asawa, etong si Sara Balabagan. Ang sinasabi niya paghingi ng tawad sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, ay yung naging buhay niya nung dalaga pa siya, na siya ay pumatol sa isang may asawa na katulad ni Arnold Clavio. Pero hindi siya humihingi ng tawad dahil pinagtaksilan niya ang kanyang asawa at anak. Hindi po ganun yun. Dapat nililinaw nyo rito. Mali. Mali ang title na to. Okay, mali ang title na to. Humingi ng tawad sa asawa. Humingi ng tawad sa asawa. Humingi po siya ng permiso na isiwalat niya ang kanyang nakaraan sa social media. At kung yun ay nakaka-offend para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, ay inihihingi niya ng tawad. Kasi ang kagustuhan lamang niya ay maging malinis ang kanyang konsensya at hindi siya sisihin ng kanyang mga anak. Kung sakasakaling namatay na siya, baka pagmultuhan pa yung kanyang mga anak ng mga alaala na iyon na hindi niya nilinaw sa publiko. So, yan po ang title nitong si Berry Wong channel. Ano pa tayo? Ito, tatawa ka rin sa title nito. Ito naman ay gawa ni ka-LTV. Ang sabi sa title ng kanyang content, asawa ni Arnold Clavio nagsalita na. Sara Balabagan inanakan ni Arnold Clavio. Minor pa siya noon. Tapos ang kanyang description, Mrs. ni Arnold Clavio nagsalita na. Sara Balabagan nilabas ang
totoong pagkatao ni Arnold Clavio. Sara Balabagan, nilabas ang totoong kulay ni Arnold Clavio. Inamin nito na si Arnold Clavio ang ama ng panganay ni Sara Balabagan na noon ay minor de edad pa. Mrs. ni Arnold Clavio, pinapatawad na si Sara Balabagan. Hindi rin tama ang description na ito at ang title na ito. Asawa daw ni Arnold nagsalita na. Nung lumabas ang issue, nauna pang nagkausap-usap sila. Nagkausap-usap na sila tungkol sa mga naging issue na yan. Napatawad naman na ng asawa ni Arnold Clavio ang pangyayari between Arnold Clavio and Sara Balabagan. Bago pa nai-reveal yan ni Sara Balabagan nung Lunes. Hindi po nagsalita ang asawa ni Arnold Clavio nang i-reveal ni Sara Balabagan ang bagay na nangyari sa kanila noong siya ay minor de edad pa. Noong siya ay nasa edad 17 years old pa lamang. Okay, ito naman sinabi niya, Sara Balabagan, inilabas ang totoong kulay ni Arnold Clavio. Anong kulay? Itim, pula, puti? Inilabas ni Sara Balabagan ang katotohanan na ang ama ng kanyang anak ay si Arnold Clavio. Hanggang doon lamang. Wala siyang inilabas. Kasi pagkakulay na sinabi, kulay, parang rainbow yan, sari-saring kulay. Hindi lamang isang kulay yan, maraming kulay. Kaya siyempre mapapaisip ka, ano ang totoong kulay ni Arnold Clavio? Ang totoong kulay ba niya ay katulad ng sinasabi ninyo na si Arnold Clavio ay mapagsamantala, siya ay bantay sa lakay, siya ay pedophile. Hindi naman siya pwede maging pedophile kasi hindi naman 12 years old si Sara. Si Sara ay nasa 17 years old at malapit-lapit na siya sa edad na 18. So, ibig sabihin, hindi siya ganung kabata talaga ng katulad ng 12 years old para tawagan mo siya ay pedophile. Hindi ko siya pinagtatanggol, kundi kinukomentuhan ko na dapat tama ang pagkakagawa ng iyong description. Wala pong inilabas na masamang kulay si Sara Balabagan tungkol kay Arnold Clavio. Malinaw po yan sa kanyang video. In fact, natutuwa pa nga si Sara noong time na sila ay magkakilala kasi napakabait sa kanya nitong si Arnold Clavio. Kaya naman maaaring nahulog nga ang kanyang loob kay Arnold Clavio dahil kasi siyempre ipinapasyal siya, ipinapanood siya ng sine, nanonood sila, pinapakain siya. At nireregaluhan siya kung ano pang regalo sa kanya. Hanggang doon lamang ang ikinuwento nitong si Sara Balabagan at wala siyang sinasabi na ibang kulay dito kay Arnold Clavio na ikinasasama ng pagkatao ni Arnold Clavio. Wala. Kasi nagpapasalamat din naman siya. Siya ay naging ama ng kanyang anak. So hindi natin alam ang istorya kasi wala naman pong reklamo si Sara Balabagan kay Arnold Clavio. Ang marami pong reklamo ay ang mga gumawa ng content na ito para na sa ganun, panoorin ang kanilang content. Sila ang mga may reklamo. Ang reklamo nila ay dapat tanggalin na sa GMA yan si Arnold Clavio. Ay dapat si Arnold Clavio, ano na yan? Idemanda na yan. Dapat makulong na yan. So, kayo ang gumawa, kayong mga bashers, kayong mga vlogger na walang magawa kundi reuse content ang inyong ginagawa. So, kayo ang nagbigay ng kulay sa revelasyon ni Sara Balabagan. Ang kay Sara lang naman ay gusto niya maisabi sa buong mundo na ang ama ng kanyang panganay na anak ay si Arnold Clavio. Kung ikaw ang anak ni Sara Balabagan at ni Arnold Clavio,
at nakikita mo yung ama na isang sikat na broadcaster, araw-araw mo nakikita sa TV, at ikaw bilang anak, hindi mo maipagmalaki ang iyong tunay na ama at masabi mo na, siya ang aking ama. Isang sikat na broadcaster, isang magaling na broadcaster, isang awarded broadcaster, isang awarded journalist. O di ba? Kung ikaw ang anak ni Sarah at ni Arnold, hindi mo maipagmalaki ang iyong totoong tatay sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklase at masabi mo na, yan ang tatay ko. Hindi man niya nakasama ang totoo niyang ama. At least, nakilala niya. Hindi natin alam na matagal na niya nakilala ang kanyang totoong ama. Hindi natin alam na gano'n kasi wala naman sinabing matagal na niya nakilala. Pero, ayon sa revelation na ito ni Sarah Balabagan, ay sigurado siya na itong si Arnold Clavio nga ang ama ng kanyang anak. Yan, dapat inisip niyo yan kung gumagawa kayo ng reaction. Gumagawa kayo ng dapat itinatama ninyo. Hindi yung hinahaluan ninyo. Hinahaluan ninyo ng kulay na hindi nyo alam, magkakahawa-hawa pagka, iba-ibang kulay. Mahahawa yan sa puti. O di mali-mali na. Tapos, ang misis ni Arnold Clavio, pinatawad na si Sarah Balabagan. Maaaring matagal nang pinatawad. Hindi dahil pinatawad siya, dahil nagbigay siya ng kanyang revelasyon. Ayun ako naman. So, sila na lang ang nagkaintindihan niya, kaya hindi na nila yan na isinapubliko. Pero dahil merong isang tao, na isinapubliko ang kanilang nakaraan, napilitan siya na sabihin ang katotohanan. Kasi nga, kung hindi pa alam ng kanyang anak, siyempre magtatanong ang kanyang anak, Mami, bakit sinasabi nila na ako daw anak ni Arnold Clavio? O di ba, kung ikaw ang isang ina, hindi ka pa maawa sa iyong anak. Hindi ka pa maawa na sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Na kung yun naman talaga ang katotohanan at bilang anak, siyempre, dahil yun ang katotohanan, edi tatanggapin mo na rin yun, bagay na yun. So wala namang sinabi rito. Sa nakikita ko sa revelasyon na yan ni Sarah Balabagan, wala naman ako nakikitang masamang ginawa niya sa kanyang revelasyon. Ang gusto lamang niya ay matanggap ng publiko na ang ama ng kanyang anak ay itong si Arnold Clavio. Ngayon, ang publiko na lang, ang netizen na lang, sino man sa kanila, sila na lang ang nagbigay ng kulay para maging masama sa mata ng marami si Arnold Clavio. O, diba? Kayo na lang gumawa nun eh. Teka, basahin pa natin ng iba. Ito, ang title naman ng boses ng DDS. Ang kanyang title ay Arnold Clavio, sinamantala ang kahinaan ni Sarah Balabagan. So, mahina ba si Sarah Balabagan noong time na yun? Anong klaseng mahina? Hindi makalakad? Hindi makalakad. Tapos sasabihin mo sa iyong description, "Thank you for watching. Please subscribe for more videos." Nakain kita sa uwak eh. Dahil mahina si Sarah Balabagan, ibig mong sabihin, sinamantala na ni Arnold Clavio ang kahinaan nito. Ano yan? Rape? Ni-rape ba niya si Sarah Balabagan, Mr. Dante? Pag sinabi mo kasing sinamantala ang kahinaan, mahina to. Tayong mga lalaki, malakas tayo. Pwersahin na natin to. Samantalahin natin ang kahinaan nito. Lumalabas ba na rape?
Eh pag ganyan ang ibig mong sabihin, ipakakain kita sa uwak. Eh mali itong title mo eh. Mali ito. Dahil mali ito, gusto mo lang na mapansin ka at mapanood ka ng 5,751 views. Eh mga ungas yung mga nanood sa iyo siguro. Ayon po sa kwento ni Sara Balabagan, sa kanyang pagiging minor de edad, sa edad na 17 years old, ay napahanga siya at napalapit dito kay Arnold Clavio. Simula nang sila ay magkakilala, hanggang sa siya ay makauwi ng Pilipinas, hanggang siya ay magkaroon ng trabaho dito, naging isang ano rin siya broadcaster. Dahil isinama rin siya na katambal nitong si Ray Langit sa kanilang broadcast kay Ray Langit. So, hindi sinasabi ni Sara Balabagan na si Arnold Clavio ay sinamantala ang kanyang kahinaan. Pag ganun pa man, kung sinamantala ang kanyang kahinaan, kainosentihan, eh baka nga pinuwersa siya at na-rape siya. Pero walang ganun eh. Walang ganun sinasabi na sinamantala siya dahil sa kanyang kahinaan. Walang ganun sinabi si Sara Balabagan. Kaya ito, fake news ito. Naging advantage ka na una ka doon sa balita ni Sara Balabagan. Boses ng DDS. Kahit ano pwede niyong ilagay na title. Pero ang hindi ninyo alam, nanganganib kayo sa demandang cyber libel. Kung hindi tama ang mga pinagpo-post ninyo, kayo ang madidemanda ng cyber libel. Hindi si Sara Balabagan dahil sa kanyang revelasyon. At hindi rin naman si Arnold Clavio, kundi kayo na mga nagbibigay kulay, nagbibigay panira sa naging issue ng revelasyon. Kayo. Tapos sasabihin niya si DRS Vlog kumakampi kay Arnold Clavio. Hindi ko yan kinakampihan kasi hindi ko naman yan kilala. Kilala ko lang siya bilang nagbabalita sa TV na napapanood natin sa GMA. Pero personally, wala naman kaming connection at hindi ko naman niyang kakilala. Ibig sabihin ako binayaran para lamang hindi Nakikita ko dito ang inyong mga title at nakakatawa naman at nakakapanghinayang dahil hindi tama ang mga nilalagay ninyong title. Ayan Ang dami-dami naman magagandang title o description na dapat yung tungkol dyan sa inyong video. Hindi yan ang inyong ilagay. Kung ano-ano ang nilalagay ninyo. Ano ba naman kayo? Etong si Mr. Dante na to, pinasasama niya si Arnold Clavio. Naku, mandidimanda ka ng cyber libel niyan, Mr. Dante. Iba ang kinikwento mo sa kwento ni Sara Balabagan. Teacher yon kahit ba sinabi niyang ganun sa'yo. Hindi ka papatulad nun kahit ba samantalahin mo. Hindi naman mahina yung teacher. Ang lakas-lakas nga ng teacher at gusto nga niyang i-petition na makipaghiwalay na sa bakla niyang asawa. Ay nako naman. Kabobohan naman yan. Kabobohan naman yan, sir. Pakain kita sa uwak Sir Dante. Ayun ang uwak. Sumama ka sa uwak. Kalokohan yung sinasabi mo. Pinasasama mo yung tao na hindi mo namang kilala. Akala mo naman, ikaw din, hindi ka rin namin kilala. Hindi namin alam yung pagkatao mo, kung meron ka pang may pinatulang ka rin bang iba, o ano ba? Hindi mo dapat sinasabi yan kasi wala kang pruweba na ang isang tao ay ganyan nga sa iniisip mo. So, ibig sabihin, hearsay yan. Wala po yung totohanan, walang basihan para sabihin niya po yan.
Kain kita sa uwak eh. Ano pa tayo ng iba? Ayan. Itong mga gumagawa ng reaction eh. Talagang kahit hindi ikaw yung taong concern, eh mabubisit ka. Ha? Ay nako naman. Arnold Clavio, sinagot sa Instagram ang tungkol sa isiniwalat ni Sara Balabagan. Anong sagot? Anong sagot ni Arnold Clavio? Sumagot ba talaga si Arnold Clavio? So sinasabi niya rito na hindi daw sumasagot si Arnold Clavio. Hindi pala sumasagot si Arnold Clavio. Bakit sinabi mo rito na Arnold Clavio sinagot sa Instagram ang tungkol sa isiniwalat ni Sara Balabagan? Hindi pa nga kumikibo si Arnold Clavio eh. Isa pa itong fake title. Fake news. Sumama ka na rin sa uwak. Bila Milberg TV. Pero maani ka pa ng 3,847 views. Ayun ako naman, oh. Eka, wala tayong makitang totoong title dito, ah. Baba. Ito. Revelasyon, Arnold Clavio binuntis ang 17 years old na si Sara Balabagan. Ano ang description? Thank you for watching. Please subscribe to know the latest Philippine showbiz update. Ano ba naman yan? Revelasyon, no? O revelasyon. Alam na natin yan na may revelasyon si Sara. O ngayon, parang ikaw ang may alam na si Arnold Clavio binuntis itong 17 years old, ah. Nalaman mo lang naman yan. Ayon kay Sara Balabagan. Nakain din kita sa uwak eh. Ano pa tayo na matinong ano? Ito baka medyo matino ito. Ang title ng boses ng DDS, ang daming upload ang DDS dito ah. Okay? Ang title rito, ano ba title nito? Reaksyon ng malupit na abogado sa revelasyon ni Sara Balabagan and Arnold Clavio. Ayan. So, ang content nito, saan ba dyan ito nakuha? Na ang nagbibigay ng reaction dito ay ang isang abogado o abogada. Na ang kanyang sinasabi ay kung ano-ano ayon sa batas na pwedeng ikaso. Ikaso dito kay Arnold Clavio at saka dito kay Sara Balabagan. Ang tanong ko dyan, Miss Attorney, ang tanong ko dyan, sino, kasi hindi nyo sinabi kung sino ang kung sino ang mag-i-initiate ng demanda dito kay Arnold at dito kay Sara. Sabi ninyo, ang asawa ni Arnold, pinatawad na nga itong si Sara eh. So, gusto ninyo bigyan ng apoy para mag-ignite at magkaroon ng sunog at magdemanda ang asawa ni Arnold sa kanya at kay Sara Balabagan. Na sinasabi ninyo na pwede silang idemanda si Arnold ng adultery. Kung adultery ang demanda dyan, hindi dyan masasakop si Sara kasi siya ay wala namang asawa. Fornication ang kay Sara, hindi adultery. Ang adultery dyan ay itong si Arnold Clavio. Pero, nagpatawad na nga ang asawa ni Arnold. Bakit sinasabi nyo pa na maaaring magdemanda ang kanyang asawa? Parang inaapuyan nyo pa, pakain ko kayo sa uwak eh. Ano naman ito na ito? Talaga kayong matinong reaction ah. Oo, abogado ka, alam mo ang batas. Pero dapat, magsasabi tayo ng ganyan, merong complainant at may dependent. Kung may complainant, siyempre, merong abogado din ang dependent.
Di po ba tama? Ayan ang uwak, sumama ka na rin. Boses ng DDS. Wala pa ako nakikitang magandang title. Sumama ka sa uwak. Ayan. Hanap pa tayo ng iba. Bayaan na natin si attorney dyan. Aha. Malupit na abogado. Malupit ka ba? Tapos sasabihin ninyo, reaction ng malupit na abogado. Malupit, bakit? Meron ba siyang panglatigo na humahagupit? Hinahagupit ba niya? Anong malupit? Ano ang malupit doon? Ha? Nasamantalang ang sinasabi niya, mababasa mo naman sa libro ng batas. Ano ang malupit doon? Ha? Sabihin mo, ang abogado na yan ay malupit. Ha? Malupit siya kung naipanalo niya ang isang kaso, wala pa namang kaso. Walang nagdidemanda kay Arnold, walang nagdidemanda kay Sarah. Walang kaso. Paano naging malupit? Paano naging malupit? Wala namang kaso. Yan fake news pa rin. Ano ba naman yan? Ha? Wala na tayong matinong mabasa rito. Pakain ko kayo sa uwak eh. Eto, ano bang title nito? Okay, iba na to. Hindi na to tungkol sa issue ni Sarah Balabagan. Okay. Eto, sabi rito, Arnold Clavio, naiyak ng kumpirmadong inanakan ang minor de edad na si Sarah Balabagan. Kevin Montero, na umani ng 23,538 views. Ano ba yan? Ayan. Ano ba yan? Ang laki pa ng views mo. Tapos ang title mo, Arnold Clavio, naiyak ng kumpirmadong inanakan ang minor de edad. Hindi mo nga napatunayan at naipakita dyan na umiiyak si Arnold Clavio. Tapos sasabihin mo, si Arnold Clavio ay kumpirmadong naiyak siya dahil inanakan niya ang minor de edad. Pakain kita sa uwak eh. Fake news, fake title.